Magkano ka ba? May presyo ba ang dangal mo? May presyo ba ang puri mo? Ang pagkatao mo? Paano naman ang katawan mo? Pinepresyuhan mo ba ito? Nako, kung by kilo ang presyuhan, mukhang tiba-tiba ako dyan. Mukhang papaldo ako kung by kilo ang presyuhan ng aking katawan. Charot lang. Anyways, isa na namang kakaibang kwento ang itatampok ko para sa araw na ito. Isang tao kung saan nilagyan niya ng presyo, hindi lang ang kaniyang katawan, dangal at pagkatao, kundi maging ang kaniyang mga pangarap. Huwag na nating patagalin dahil alam kong na-excite ka na dyan sa kinauupuan mo. Kaya eto na ang ating tampok na kwento para sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat daw sa mundong ito ay may kapalit na presyo. Pati pagkatao, pati buong buhay mo. Kung gustong-gustong mong magkamit ang isang pangarap, kaya mo bang ibenta ang lahat para dito? Magkano nga ba ang presyo ng iyong buong pagkatao? Dear Mama Mia, bakit nga ba ang pangarap kailangan laging may kapalit? Ako si JB. 31 years old na ako ngayon. Pero kung babalikan ko ang simula ng lahat, wala akong ibang maalala kundi ang amoy ng pawis ng tatay ko sa semento. At ang tunog ng tubig mula sa gripo na bumubulwak dahil may tumagas na linya ng tubo. Doon ako lumaki, sa looban ng tondo. Makitid ang daan, tanaw sa bintana ang sampay ng mga kapitbahay, at kung minsan pa'y abot tanaw mo ang awayan ng dalawang lasing, habang ang mga bata ay tuloy ang harutan sa kalsada, na para bang walang nakikita at walang naririnig. JB, isara mo na yung TV at matulog ka na. Maaga pa bukas, may klase ka pa. Sigaw ni inay habang inaayos ang kaniyang labada. Sa edad na 9 na taong gulang, natuto na akong magsaing, magwalis at mag-alaga ng 3 ko pang mas nakababatang mga kapatid. Panganay kasi ako, Mama Mia. Ang tatay ko, isang construction worker. Uuwi siya tuwing alas 8 na ng gabi. Lasing, pagod, minsan sugatan pa. Pero may mga gabi rin na tahimik lang ang tatay ko. Tititig lang siya sa akin, sabay sabing, "Ikaw lang ang pag-asa ng pamilya nating ito, JB. Ikaw lang ang pag-asa ng buwisit na buhay nating ito." Mama Mia, noong una pa lamang, simple lang naman ang pangarap ko. Makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, makalabas ng tondo, at makakita ng panibagong mundo. Gusto ko yung mundong hindi na ako nahihirapan, pati na rin ang mga magulang ko at ang aking mga kapatid. Gusto ko yung mundong hindi na magsisisigaw ang mga kapatid ko at nagugutom raw sila. Ang hindi ko naman nakalain ay mararating ko ang layo ng narating ko ngayon. Pero kung ano man ang narating ko ngayon, Mama Mia, ito ay nakuha ko po sa paraang hindi ko naman maipagmamalaki. Ngayon pa lang aaminin ko na sa inyo.
Ang katawan ko ang naging daan kung bakit naabot ko ang bituing aking pinapangarap. At eto ang simula ng napakamasalimuot ko pong kwento. Mama Mia, hindi ako yung batang tinutulak ng magulang na magtapos para sa karangalan. Tinutulak nila ako dahil yun lang ang tanging paraan para hindi ako maging katulad nila. Yun lang ang tanging paraan para pati sila ay makaalwan sa buhay. Para pati sila ay maialis ko sa kahirapang amin ng kinagisnan at nakasanayan. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Maghuhugas na ako ng plato, magluluto na ng kanin, ihahatid ko pa ang mga kapatid ko sa daycare bago ako pumasok sa public school. Doon ko natutunang ngumiti kahit may butas ang sapatos ko at napapasukan ito ng tubig tuwing umuulan. Doon ko natutunang tumawa kahit yung polo ko ay lumang-luma na at ang kilikiling parte nito ay butas-butas na rin. Pero ang sabi ng karamihan, lalong-lalo na ng mga guru ko, ay matalino raw ako. Yun ang lagi nilang papuri sa akin, Mama Mia. Lagi akong first honor. Valedictorian nga ako, Mama Mia, at lagi akong may mga medalya sa tuwing magtatapos na ang klase. Lagi akong pinupuri sa stage ng kapwa ko mga estudyante, pati na rin ng mga magulang ng mga kaklase ko at ng guro at principal ko. Mama Mia, sa paaralan, sikat na sikat po ako. Sa paaralan, nakikita at naririnig po ako. Pero sa bahay namin, kahit gaanong pag-iigi ang gawin ko, wala pong stage doon. Walang mga palakpak. Ang meron lang ay isang lutuan ng kanin na malimit ay wala naman pong laman. At may nanay na hinihintay ang sweldo ng customer mula sa kanyang labada. JB, pagbutihin mo yan ha. Baka sakaling makalaya ka dito sa sitwasyon natin. At kapag minsang makalaya ka, sana naman huwag mo kaming kalimutang hilahin mula sa putikan na aming kinasadlakan ng nanay mo. Sabi ni Itay minsan habang pinipihit ang telebisyon na mahina ang signal. Wala po kasi kaming antena, Mama Mia. Nagtsatsaga lang po kami sa kung anuman ang masagap na signal ng aming telebisyon. At doon nga nagsimula ang tunay kong pangarap. Yun ay ang makalaya mula sa kahirapan. Yun ay ang makaalis mula sa lugar na akin nang kinasanayan pero unti-unti ring kinaiinisan. Kaya nung high school ay nagsikap ako. Nag-aral ako ng maigi, Mama Mia. Nag-aral ako habang nagbebenta ng pastillas na gawa ng aking inay. Nung 4th year ako ay pumasa po ako sa APCAT, Bachelor of Fine Arts, major in Visual Communication. Wala akong kalam-malam sa art. Hindi ko nga mahilig o hindi ko nga hilig ang art, Mama Mia. Ang gusto ko lang naman ay makapasok sa isang sikat na university na kung saan alam ko, Mama Mia, kung saan alam ko na magkakandara pa ang lahat ng mga kumpanya para magtrabaho ako sa kanila. At dahil libre din ang UP, sinunggaban ko na kaagad yon. Sinunggaban ko na ang aking naipasa.
Pagpasok ko po sa UP Diliman, ibang-ibang mundo doon, Mama Mia. Para po akong galing ng ibang planeta. Hindi po ito ang mundong akala ko ay pinapasukan ng mga estudyanteng katulad ko. Ang mga kaklase ko po, akala ko lahat ay mahihirap kasi nga libre. Pero bakit naman ganon? Hindi naman. Ang mga kaklase ko ay meron po nung mga latest na gadgets. Naka-Doc Martens. Naka-coat ng mga foreign designer na mga damit. At nagpipitch ng ad concepts na pang-international. Ganon sila kagaling. Ganon sila kasosyal. Samantalang ako, Mama Mia, may mumurahing ballpen lang na binili ko sa palengke sa may amin. May bag na may tatak ng libreng pamigay sa aming barangay. At sapatos na 3 beses nang tinahi ng nanay ko dahil 3 beses na rin itong napunit at nasira. Akala mo, yun lang ang kinaiinggitan ko? Akala mo, yun lang ang naging problema ko? Mama Mia, kahit na magaling ako sa drawing, hindi po ako marunong mag-Ingles ng mabilis. Nakakasulat naman ako ng Ingles, pero hindi po ako marunong na magsalita ng Ingles na mabilis na paraan. Hindi ako expressive through my words at hindi po ako confident. Isang araw, tinawanan ako ng mga kaklase ko dahil ang project ko raw ay mukhang gawa ng isang grade 6 at hindi gawa ng isang estudyante sa UP. Hindi ko alam kung mas masakit yung pagtawa nila o yung hindi ako nakatingin sa salamin ng 2 araw pagkatapos noon. Doon ko naramdaman ang una kong tunay na pagkalugmok. Doon ko naranasan ng gabi-gabing walang kain, pero laging may luha ang mga mata. Hindi dahil sa gutom ako, kundi dahil sa pakiramdam na kailanman hindi ako magiging sapat para sa bago kong mundo. Nagsimula ang lahat nang sumali ako sa isang free workshop sa Arts Fest ng campus. Volunteer po ako bilang production assistant noon. Ang trabaho ko lamang, Mama Mia, ay mag-ayos ng mga props, taga-set up ng lighting, taga-abot ng kape. Pero minsan, wala yung model na naka-assign at kailangan daw po ng kapalit. Uy, JB, ikaw na lang kaya? Maganda naman ang katawan mo eh. Sabi ng isa kong kaklase. Nagulat ako. Tiningnan ko ang mga mukha nila. Para kasing biro ang dating noon sa akin, Mama Mia. Ni minsan, mula sa university na yon, mula sa mga kaklase ko, ay wala pa namang pumuri sa angkin kong itsura. Inaarok ko noon kung nagbibiro ba sila. Pero nung tingnan ko ang kanilang mga pagmumukha, ay seryosong-seryoso sila, Mama Mia. Wala akong suot kundi simpleng white t-shirt at fitted na maong. Pero nang itutok nila ang ilaw sa akin at nag-click na nga ang camera, ay para akong may kakaibang nararamdaman sa puso ko. Parang unang beses akong nakita, unang beses akong narinig, Mama Mia. Parang bigla pong nagkaroon ng kulay ang aking presensya. Ang photographer ay itago na lang natin sa pangalang Sir Ken. Isa sa mga guest speakers at propesor sa ibang university. May edad na siya. Sa kanyang itsura ay halatang-halata mong matalino siya. Magalang din siya at matalas tumingin.
Halata mo talaga sa itsura pa lang niya, Mama Mia, na yung presensya niya ay nagko-command ng pansin at respeto. Sayang to kung hindi mo gagamitin, sabi niya habang tinitingnan ng mga kuha niya sa lente ng kaniyang camera. Doon unang sumagi sa isip ko. Pwede ko kayang gamitin ang katawan para sa layunin ko at hindi lang para sa simpleng libog? Pwede kayang katawan ko ang gawin kong art para ibenta at pagkakitaan? Akala ko noon, Mama Mia, ay mabilis lang ang sagot. Akala ko noon madali lang ang sagot na oo at tatanggapin ko na ito. Pero ang hindi ko alam, una lang pala yun sa marami pang bitag na darating sa buhay ko. Ang hindi ko alam ang pagtatanong ko ng ganun sa isip ko, ay siya palang maglalagay sa akin sa isang putikan na hindi ko inaasahan. Nakakasadlakan ko. Ilang linggo pagkatapos ng shoot, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Sir Ken. JB, available ka ba this weekend? May private shoot ako sa studio. Discreet ito, pero may bayad. 10,000 pesos for 3 hours of shoot. 10,000 pesos? Agad-agad? Kikitain ko sa 3 oras? Para sa akin, Mama Mia, yun na yung halaga ng 1 buwan naming gastusin sa bahay. Para makakain, kahit nang hindi masarap basta maayos na pagkain ng pamilya ko. Pera na pwedeng ipambili ng bigas, pwedeng ipambayad ng kuryente at tubig, at pwedeng pandagdag din sa pambili ng gamot ng nanay ko na nagkakasakit na noon sa sobrang paglalabadan niya sa mga kapitbahay. Pero Mama Mia, may sabit po ang offer na yon. May sabit ang alok sa akin ni Sir Ken. Ano pong gagawin ko, sir? Tanong ko sa kanya. Bali JB, may konting daring lang. Walang full frontal. Pero ikaw pa rin naman ang bahala sa mga magiging position mo o sa magiging poses mo. Pinag-isipan ko talaga ng matagal ang magiging desisyon ko, Mama Mia. Naglakad-lakad ako sa oval. Nakatingin ako sa damuhan habang iniisip ko kung anong klaseng tao ang magiging ako pagkatapos kong tanggapin ang alok na ito. Inisip ko, Mama Mia, hindi naman ako babae. Hindi ba nga sa mga scandals, pinupuri pa yung lalaki? Hindi ba nga sa mga scandals, babae lang naman ang napapahamak? Babae lang naman kalimitan ang hinuhusgahan. Kaya pwede ko sigurong gawin to. Hindi naman siguro to nakakatakot masyado. Sabi ko at kumbinsi ko noon sa sarili ko. At sa dulo nga, Mama Mia, pikit mata po akong pumayag sa alok na yon. Kahit na may nararamdaman akong pagtutol sa loob-loob ko, paulit-ulit na sumisigaw ang 10,000 pesos for 3 hours sa utak ko. Pagdating ko doon sa studio, madilim po ang ilaw. May soft jazz na tugtog na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Binigyan niya ako ng tubig at tinanong niya ako kung handa na raw ba ako sa gagawin namin. Nagumpisa ako nang nakasando pa ako, Mama Mia. Hanggang sa pinahubad na niya sa akin ang sando ko. Nag-shoot na kami nang wala akong kahit na anong suot-suot na sando. Hanggang sa boxers na lang talaga ang natitirang damit ko noon.
At pagkatapos ng shoot ay agad niyang binigay sa akin ang isang mailing envelope. Mainit-init pa, makapal, mabigat. First time ko pong nakahawak ng ganun kabigat na pera. First time ko pong makahawak ng ganun kabigat na salapi. 10,000 pesos na tumataginting. Minsan, Mama Mia, yung pagbagsak ng pera sa kamay mo, minsan, mas mabigat pa yun kesa sa kasalanan. Kaya naman, Mama Mia, kahit na ang totoo ay medyo naiilang ako. Ang totoo ay may naiisip pa akong hindi maganda sa loob-loob ko. Nung matanggap ko ang 10,000 pesos na yon, pakiramdam ko ay worth it ang lahat. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay mas okay ito. Mas matimbang ito kaysa sa kalaswaan na ginawa ko kani-kanina lang. Ano ka ba naman, JB? Hindi naman yun kalaswaan. Form of art nga lang, 'di ba? Patuloy pa ring pangungumbinsi ko sa sarili ko. Mama Mia, hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, hindi ko na babalikan yung pakiramdam na yun. Magpapakabulag at bingi ako sa lahat ng sinasabi ng loob ko. Mas pinili kong mabulag sa pangangailangan. Mas pinili ko pong isipin ang nakangiti at busog na itsura ng pamilya ko. Mas pinili kong isipin na gumagaling na ang nanay ko dahil nabibili na namin ang mga gamot niya. Kesa isipin ko pa ang sarili kong naka-boxer shorts lang habang nagpo-pose ng mga daring poses sa harap ng lente ng camera ni Sir Ken. Pagkalipas ng ilang araw mula sa photoshoot na yon kay Sir Ken, ay para pong may nabuksan na kung ano sa kalooban ko. Parang may pinto na dati kong pinagsasarhan, Mama Mia, na ngayon ay kusa ko nang binubuksan nang walang namimilit sa akin. Kusa ko nang inaaninag kung ano ang nasa loob ng pintong yon, kahit alam ko na pwedeng delikado ang makikita at mararanasan ko doon. Mama Mia, hindi na lang natigil sa ganon ang saming dalawa ni Sir Ken. Isang linggo lang matapos ang 10,000 pesos na yon, may na-receive ulit akong offer mula sa kanya. Unti-unting dumadami yung mga offers na dumarating para sa akin. Modeling gig. Medyo daring ang dating. May pagka-artistic ito. Artistic nude ba, JB? Po? Oo, mas daring ito kaysa sa nung nakaraan. Pero mas malaki naman ang bayad. 15,000 pesos para sa 3 oras na shoot. Tikit mata kong tinanggap yon, Mama Mia. Tapos, nang linggong yon ay may na-receive na naman akong text mula sa kanya. Private session with a collector. Gusto lang daw makipagkape sa'yo. May envelope after. Discreet lang to, ha? Mama Mia, mula sa isang photoshoot lang dati, ay naging regular na ito. Minsan, 2 beses sa isang linggo. Minsan naman, 1 beses lang sa isang linggo. Minsan, sa loob ng isang hotel room. Minsan, sa loob ng private condo. Minsan, sa mismong studio. Pero, pare-pareho po ang tema, Mama Mia. Pare-pareho ang tema ng kinukunan sa akin. Katawan ko ang produkto. Ang mas nakakabingi ay hindi ang ungol sa mga shoot, kundi ang katahimikan ng konsensya ko. Wala akong sinasabing masama. Wala akong ginagawang iligal. Pero alam ko sa sarili ko, ramdam kong
may mali sa ginagawa ko. Isang gabi, Mama Mia, pauwi na ako noon sa dorm nang makatanggap ako ng mensahe mula sa isang stylist na may malaking pangalan sa fashion industry. Hey JB, nakita kita sa shoot ni Ken. You've got that rawness ha? I like it. Wanna come to Boracay with me for a week? 30,000 pesos plus all expenses paid. Napahinto ako, literal, sa gitna ng sidewalk noon, Mama Mia. Boracay? Manila Bay lang ang nakikita kong dagat. Hindi pa ako nakakita ng totoong dagat na pwedeng languyan ng beach resort. Sabi ko noon sa sarili ko. Tapos 30,000 pesos pa? Tapos all expenses paid pa? Hindi pa ako binibigyan ng ganung kalaking pera kahit kailan. Hindi ko naman sinabing oo agad ang naging sagot ko, Mama Mia. Pero 2 oras lang, may ticket ng pinasa sa email address ko, Mama Mia. Ticket para sa akin papuntang Aklan. Nag-empake ako ng mabilis. Nagsinungaling ako sa nanay ko. Nay, school project po ito, Nay. OJT sa Aklan. Ano? Paano ang gastusin natin dyan, anak? Wag ho kayong mag-alala, Nay. Wala po kaming gagastusin. Bali yung kumpanyang pag-OJT-han namin doon ang gagastos ng lahat. May allowance pa nga po kaming matatanggap daw, Nay eh. Talaga, anak? Ang galing naman. Ang ganda naman ng kumpanyang yan. Oo nga, Nay eh. Tapos, yung allowance ko po, hindi ko po gagastusin. Para pagdating ko po dito, may pambili ulit tayo ng pagkain. Naku anak, gumastos ka naman para sa sarili mo. Ayos lang kami dito. Tingnan mo, unti-unti nang gumiginhawa ang pakiramdam ko. Tapos may bigas pa naman tayo dyan. Ulam na lang ang hahanapin natin. Bago ako umalis, Mama Mia, ay inabutan ko pa ng 3,000 ang nanay ko. Mula ito sa mga huli ko pong gig na sinisave ko po paunti-unti. Ano to anak? Yan Nay, panggastos niyo po. Naku wag na, baka mas kailanganin mo to doon. Hindi na po Nay, libre po lahat doon. Anak, ang alam ko, malayo. Ang Boracay eh. Malayo yung Aklan. Papaano ka makakapunta doon? Pati po ticket Nay, libre po. Wala pong problema. Ay, ang ganda naman. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Sabi ng nanay ko bago ako tuluyang nagpaalam para umalis na. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo nakonsensya po ako. Pagdating namin sa Boracay, parang iba na namang planeta ang napuntahan ko. Puti ang buhangin. Napaka-presko at napakalinis ng hangin. Walang sigawan, walang naglalakad na topless na bata, walang amoy usok mula sa kalsada. Parang paraiso. Parang hindi totoo. Pero habang nilalasap ko po ang tanawin, sa loob-loob ko, Mama Mia, ay alam kong hindi ako isang turista doon. Isa akong alila ng imbitasyon. Ang stylist, tawagin na lang natin siya sa pangalang Miguel, ay may karisma. Mayaman, malakas tumawa, sanay sa mga bakla at mga artista. Pero iba siya sa iba, Mama Mia. Hindi siya yung bulgaran, hindi siya maniac, pero malinaw kung bakit niya ako dinala doon. Magmumodel ka muna habang wala pa yung foreign client ko, sabi niya habang sinusuklay ang buhok ko. Isang gabi, sa loob ng resort villa ay pinainom niya ako. Wine, champagne. Hindi ako sanay sa lasa ng mga ganon, Mama Mia.
Pero napapayag niya ako at sa bawat lagok ko nung alak ay parang nakakalimutan ko na ang totoo kong pagkatao. Hanggang isang gabi, pinasok niya ako sa loob ng kwarto ko. Wala siyang saplot, Mama Mia. Naka-robe lang siya nung pumasok siya. Nung nakapasok na siya, ay sabay tinanggal niya ang robe niya at nakita ko ang kabuuan ng kanyang katawan. Tahimik. Walang salitang namagitan sa aming dalawa. Kinuha niya lang ang kamay ko at pinatong iyon sa dibdib niya. Wala kang kailangang gawin kung ayaw mo. Pero kung gusto mong makarating sa rurok, eto ang daan. Bulong niya sa akin. Bukod doon, kapag natapos to, kapag nasiyahan ako, may bonus ka pa sa akin. Malaki pa sa binayad ko sa'yo. Hindi ako tumutol, ngunit hindi rin ako tahasang pumayag. Mama Mia, para lang po ako noong tinatangay ng alon. At nung natapos na nga siya, nakadapa ako sa kama, nakatitig sa kisame at tuluyang nagising sa katotohanan. Ang buhay pala ay isang malaking gamitan. Ginamit niya ako at ginagamit ko rin siya. Pagbalik namin sa Maynila, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkaroon ako bigla ng maraming shoots. Connections, invites. Yung shoots ko nga pala, Mama Mia, ay hindi po yung shoot na nilalagay sa mga magazines. Hindi po yung shoot na pinapalabas sa TV, na nilalagay sa internet. Kung nilalagay man sa internet, dun po sa mga site na hindi accessible ng lahat. Dun po sa mga site na tanging yung may alam lang ang nakakapunta at yung may bayad lamang. Dahil doon, Mama Mia, yung mga dating hindi ako pinapansin sa gala, ngayon ay binabati na ako. Kasi ang alam nila modelo na ako eh. Ang alam nila marami na akong pera. May tumatawag sa akin ng baby boy, Gorgeous JB, Beshi, model ng taon. Mama Mia, sa social media ay dumami din ang followers ko dahil pinapollow na po ako ng mga malalaking tao. Sa bahay, dumami din ang mga hindi ko maipaliwanag na gamit sa aking pamilya. JB, saan mo to nakuha tong bago mong phone? Nakita ko to sa telebisyon, mahal to eh. Tanong ni nanay. Ah, yan po ba, Nay? Raffle yang po yan sa school, Nay. Sabi ko habang nakangiti. Hindi ko alam kung naniniwala ang nanay ko sa mga palusot ko, Mama Mia. Araw-araw ay naging rehearsal ng kasinungalingan. At gabi-gabi ay para pong isang entablado ng tukso, ng pahinga at ng kapalit. Ang kapalit ng lahat ng yon, ang katawan ko, na parang isang produkto sa isang bazar na pinag-aagawan. Minsan pinapahawak, minsan pinapasilip, at minsan din pinapatikim sa tamang presyo. Hanggang sa dumating ang isang gabi na tuluyan kong nilaglag ang natitira ko pong konsensya sa aking katawan. May party po sa isang penthouse sa Makati. Invitation only party. Puro VIP ang nandun, Mama Mia. May mga taong kilala sa larangan ng politika, sa negosyo, meron din namang mula sa media. Isa ako sa mga special guest kung tawagin nila. Ang sabi sa akin ni Miguel, huwag kang mag-alala, wala namang mangyayari kung ayaw mo. Pero alam kong kasinungalingan ng lahat ng yon. Pagdating ko pa lang ay sinalubong ako ng mga tingin na tila ba nanunukat. May mga babae, may mga lalaki, may matatanda
meron rin namang kabataan. Pero iisa lang po ang tingin nila sa akin. Para po akong isang ulam sa handaan. Lumapit si Miguel, inabot sa akin ang isang baso ng alak. Smile ka lang, JB. Alam mo bang gusto ka ni Kong? Sabay turo sa akin ng isang lalaking mataba, nakabarong at naka-Ray-Ban kahit na gabi na. Nakaupo ito sa leather couch, parang hari na nasa kanyang trono. Tumango ako at lumapit. Hello po, I'm JB. Nice to meet you. Hindi siya sumagot. Tiningnan lamang niya ako mula ulo hanggang paa. Tuloy ka sa suite ko mamaya. Bulong niya. Hindi ako sumagot. Nilagok ko ang alak na nandun. 1, 2, 3, hanggang sa hindi ko na mabilang. 2:00 na ng madaling araw, inaya na ako ni Miguel. Sayang to, 5 digits din to, no? Next time baka may trip to Dubai pa. Dumiretso kami sa suite sa itaas. Magara. May mga kandila, pulang ilaw, at jazz music na tumutugtog sa background. Noong bumukas ang pintuan, dahil binuksan ito ni Miguel gamit ang kanyang keycard, ay nakita kong nandun si Kong. Naka-robe lang ito. May yosi sa kanyang bibig. Sige na, maghubad ka na. Utos niya. Tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi ako makagalaw, ni hindi ako makahinga. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sobrang pagkapagod sa sarili ko. Pero kahit na alam kong pagod na ako, hindi pa rin ako umalis. Hindi ako tumanggi. Ibinigay ko ang sarili ko ng buong buo at wala akong itinira para sa akin. At nang matapos ang gabing yon, natagpuan ko na lang ang sarili ko sa sahig ng CR. Hawak ang 5 perasong 5,000 papel habang tumutulo ang tubig sa shower na parang isang dasal na unti-unting nawawala. Kinabukasan, tahimik lang ako sa loob ng jeep pauwi sa dorm. Walang musika sa tenga ko, walang text, wala ring ilaw. Sa gilid ng bintana ay nakita ko ang sarili ko sa isang refleksyon. Maputla, namumugto ang aking mga mata at may peklat sa aking balikat. Hindi naman kita yon kung inaayos ang damit, pero ramdam ko pa rin yon kahit nakatago. Dumiretso ako sa CR ng dorm. Tumingin ako sa sarili ko sa salamin. Tinapik ko ang mukha ko ng makailang beses. Tumingin ako sa mga mata ko. Wala na akong makita. Hindi na ako yung JB na umaasang makapagtapos ng pag-aaral para sa kanyang pamilya. Hindi na ako si JB na masipag at matalino. Ako na lang ang katawang may presyong itinataya sa mesa ng buhay. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Sa halip, binuksan ko ang notebook ko sa klase, Mama Mia. Halos wala ng laman ang notebook na yon. Isinulat ko ang mga salitang, ang tunay na hustisya sa katawan ay hindi ang kapalit sa kasalanan, kundi ang karapatan na piliin kung kailan mo ito ibabalik sa sarili mong kamay. At doon ako nagpasya. 1 linggo, Mama Mia, hindi po ako lumabas ng dorm. Pinatay ko rin ang cellphone ko. Hindi ako nag-online, hindi rin ako pumasok sa mga klase ko. Hindi dahil sa tinatamad ako, kundi dahil nalilito at naguguluhan na ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung sino pa ba ako. Wala akong marinig kundi ang mga echo ng gabing yon ang paulit-ulit. Ang tunog ng sinturon ni Kong habang nilalapag ito sa kama. Ang tunog ng envelope na binagsak sa mesa. Ang boses ni Miguel. Sana wag kang maging sensitive, ha?
Sensitive? Hindi ba't sensitibo talaga ang tao kapag pakiramdam mo hindi ka na tao sa paningin ng iba? 2 linggo akong tahimik. Hanggang isang gabi ay may kumatok sa pintuan ng dorm ko. Pagbukas ko ay si Eric ang nandun. Oo, si Eric, Mama Mia. Si Eric na hindi ko pala naisali dito sa kwentong ito. Isang filmmaker na minsang niyaya ako sa isang coffee shop. Yung tanging lalaking tumingin sa akin hindi bilang panandali ang aliw, kundi bilang isang tao. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya nung buksan ko ang pintuan. Hinahanap kita. Wala kang online presence. Nawawala ka. Bakit mo ako hinahanap? Sumagot siya habang pilit na tinititigan ako sa aking mga mata. Dahil may kwento kang kailangang marinig. At ikaw lang ang pwedeng magsalaysay ng kwentong yon. Mama Mia, ayoko sana siyang papasukin pero pumasok na siya. Nagdala pa siya ng pagkain para sa akin. Huwag kang sumuko. Tumayo ka. Kaya mo yan. Naganda siya ng makakain ko. Nangangayayat ka na, oh. Kumain ka ng mabuti. Sige, aalis na ako. Hindi na siya nagtagal, Mama Mia. 1 linggo pagkatapos noon ay muli kaming nagkita ni Eric. Nag-text ako sa kanya at nagpasalamat at nag-aya naman siya sa akin na magkita kaming dalawa. Sa isang simpleng coffee shop kami pumunta. Walang yate, walang party, walang alak, walang aliw. Simpleng coffee shop lang yon. At hindi pa talaga yung mamahalin at sikat na coffee shop. Simple lang, yung mumurahin. Doon niya ako inaya na sumali sa project niya. Isang indie film tungkol sa mga kabataang nawawala ang sarili sa gitna ng karangyaan at karimlan. Gusto kitang gumanap ng isang karakter. Ikaw na ikaw ang karakter na to eh, sabi ni Eric. Alam mong hindi ako marunong na umarte. Hindi kita kailangang gumanap talaga. Gusto ko lang na marinig ka. Lumabas ka, huminga ka. Tumayo ka lang sa harap ng kamera bilang ikaw, bilang si JB. Bilang ako, bilang si JB. Sino na nga ba si JB? Tanong ko sa utak ko. May kaba, may hiya at may takot akong nararamdaman noon. Pero Mama Mia, aaminin ko po, nakaramdam ako ng kakaibang liwanag sa mga sinabi niya. Pero, tinig ko noon ay halos pabulong na. Paano kung hindi ako tanggap ng mga manonood? JB, hindi mo sila kailangan. Hindi mo kailangan na tanggapin ka ng mga manonood at ng ibang mga tao sa paligid mo. Ang tanging kailangan mong tumanggap sa'yo ay walang iba kundi ikaw. Napalingon ako sa kanyang sinabi, Mama Mia. Matalinghaga pero naiintindihan ko naman yon. Doon ako tuluyang napaluha. Tumulo ang iilang butil ng luha mula sa mga mata ko. Doon ko naramdaman, oo nga pala, hindi ko nga rin pala tanggap ang sarili ko. Hindi ko nga rin pala tanggap kung sino na ako ngayon. Mama Mia, sa unang araw ng shooting, hindi ako makatingin sa camera. Ngunit si Eric ay kalmado. Masyadong mapagpasensya at palangiti pa rin at hinahayaan lang niya ako. JB, tingnan mo lang ang lente. Isipin mo may kausap ka. Isipin mo na kausap mo ang batang ikaw. Yung sinabi mo sa akin noon na 9 na taong gulang,
na JB na nasa loob ng tondo? Pumikit ako, Mama Mia. Huminga. At nang tumingin ako sa camera ay bumalik ang lahat. Ang amoy ng aspalto sa tondo, ang kamay ni tatay na may kalyo, ang tanong ni nanay na, kumain ka na ba? Nagsalita ako. Hindi mula sa script, hindi para sa karakter, kundi para sa sarili ko. Akala ko noon katawan lang ang puhunan ko. Pero ang hindi ko alam, ang boses ko pala ang pinakamatibay kong sandata. Umiyak ako habang kinukunan ng kamera. Wala nang hiya sa sarili ko noon, Mama Mia. Sa unang pagkakataon ay naging totoo ako sa sarili ko at sa harap ng kamera. Matapos ang shooting ay para po akong na-drain. Hindi dahil sa sobrang pagod, hindi dahil sa dami ng emosyon na kinakailangan kong ilabas na ilang taon ko ring kinimkim. Lahat ng eksenang ginawa namin ay hindi fictional, Mama Mia. Lahat ng eksenang ginawa namin ay galing dito, galing sa katotohanan. Isang eksena ang hindi ko makakalimutan. Ano ang nararamdaman mo habang hinihimas ang kamay mo ng taong hindi mo mahal pero binayaran ka ng malaking halaga? Sumagot ako ng diretsyo. Para akong laman, para akong isang isda sa palengke. Parang manikang nilalaro tapos itatapo na lang kapag nagsawa na. Noong matapos ang huling araw ng shooting ay may ginawa akong desisyon. Binura ko lahat ng mga larawan ko sa Instagram account ko. Lahat ng larawan na nagpapakita ng katawan ko. Mga topless shot, mga suggestive poses. Lahat ng may caption na DM for booking, tinanggal ko. Pinutol ko ang kontak ko sa mga dati kong kliyente. Binalik ko ang designer shoes na binigay ng isang matandang benefactor. Binenta ko ang relo na nakuha ko kapalit ng isang gabi ng katahimikan at isang gabi ng pagpaparaos. Pinag-ipunan ko, Mama Mia, ang pag-re-enroll ko pero sa ibang university na. Kahit delayed, kahit mapahiya, ayos lang. Pero ang pinakaunang hakbang na ginawa ko ay ang kausapin ang sarili ko at patawarin ito sa lahat ng mga naging kasalanan nito. Ilang buwan pagkatapos naming i-shoot ang pelikula ni Eric, ay nagkaroon pa ito, Mama Mia, ng screening sa isang art house na hindi ko na lang sasabihin kung saan para hindi ako makilala ng ibang nanonood. Hindi ako pupunta sana dahil nahihiya ako pero pinilit ako ni Eric. Pagkaupo ko sa sulok ng sinihan ay may kaba sa dibdib ko. Parang gusto kong lumubog habang pinapanood ang sarili ko sa malaking screen. Walang make-up, walang acting. Ako lang. Ako sa pinakatotoo kong anyo. Pagkatapos ng screening, humaba ang palakpakan. May mga tumayo pa nga eh. May mga umiyak. At ang isa sa kanila, isang babae na lumapit pa talaga sa akin. Salamat, JB. Sabi niya, hawak ang kamay ko. Ganyan din ang pinsan ko eh. Hindi siya pinakinggan. Hanggang sa tuluyan siyang nilamon ng kalungkutan. Hanggang sa tuluyan siyang nilamon ng dilim. At kinuha niya ang sarili niyang buhay. Hindi ako sumagot dahil hindi ako makasagot. Tumulo lang ang luha sa mga mata ko. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, may ibang taong hindi humawak sa katawan ko, kundi sa puso ko. Unti-unti, muling bumabalik ang sigla sa akin. Hindi man ako mayaman, hindi man ako sikat, pero malaya na ako. Hanggang sa natapos ko nga ang kurso kong visual communication. Hindi ako naging honors student, Mama Mia. Wala akong Latin honors, pero nagtapos ako ng taas noo.
Sa tulong ni Eric at ng ilang creatives na nakilala ko, ay nakapasok ako sa isang small startup branding studio. Doon ko sinimulang ipasa ang talento ko hindi sa katawan kundi sa pananaw. Nagdisenyo ako ng logo para sa isang NGO na tumutulong sa mga kabataang naliligaw ng landas. Nag-illustrate ako ng children's book tungkol sa self-worth. Mama Mia, nagsi-speech din ako sa mga outreach seminar. Hindi bilang isang guro, kundi bilang isang testigo. Isang gabi habang nasa CR ako ng maliit kong inuupahang apartment sa Marikina, ay napatingin ako sa sarili ko. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin. Wala na akong makeup. Wala na yung produkto sa buhok ko. Wala nang filter. Ako na lang ito, si JB. May kapintasan, may peklat, may mga madidilim na alaala ng madidilim na kahapon. Pero buhay at buo. Ang dating katawan ko na ginamit ng iba, ngayon ay ginagamit ko na hindi para pagkakitaan, kundi para yakapin ang sarili ko. Mama Mia, 5 taon na ang lumipas mula nung huling gabing umiyak ako sa harap ng salamin. Ngayon ay 31 taong gulang na ako. Nangungupahan pa rin ako ng isang apartment, pero meron na akong isang disenteng trabaho. Hindi man kalakihan ang sweldo dahil hindi rin malaking agency ang pinapasukan ko, pero ayos na. Wala man akong yaman, wala man akong sasakyan, wala man akong kondo tulad ng mga pinapangarap ko noon. Pero meron naman akong bagay na ilang taon kong hindi natikman. Meron naman akong bagay na ilang taon kong pinangarap na maabot. Yun ay ang katahimikan. Isang Sabado ng umaga, nagpunta ako sa paborito kong cafe. Tahimik, may soft music pa ang background. May mga estudyante ding nag-aaral. May mga matatandang nagbabasa ng dyaryo. Kumuha ako ng isang upuan sa sulok. Umorder ako ng kaping itim at pandesal. Habang hinihintay ang order ko ay may pumasok. Pamilyar ang kanyang paglalakad. Pamilyar rin ang kanyang buhok. Pamilyar rin pati ang kanyang mga mata. Si Eric. Ngumiti siya sa akin, hindi yung ngiting nakakita ng dating subject, kundi ngiting nakakita ng dating damdaming hindi pa tuluyang nawawala. Lumapit siya. Pwede bang makiupo? Tanong niya. Tumango ako. Kung kape lang ang pakay mo, walang problema. Ngumiti siya pero ramdam ko na may dala siyang higit pa kesa sa kape. May good news ako sa'yo. Sabi niya habang tinikman ang cinnamon latte na in-order niya. Alam mo bang napasama sa isang organizing body para sa isang prestihiyoso rin naman na parangalang pelikula natin? May panel decision na at gusto nilang ikaw ang mag-represent bilang narrator at subject. Nanahimik ako. Tumitig ako sa kape ko. Umuusok pa ito na tila ba isang panibagong simula para sa akin. Handa ka na ba, JB? Tanong niya. Handa ka na bang dalhin ang kwento mo sa mas marami pang tao? Hindi ako sumagot pero sa dibdib ko may sagot na akong matagal ng hinog. Oo. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa mga papuri, kundi para sa mga batang katulad ko na minsang ginamit, tinuring na walang halaga at ngayon ay nangangapa kung papaano muling mabubuo at magsisimula. Mama Mia, maliit lang ang festival na yon.
ni hindi nga naibalita sa TV. Pero naging masaya naman ako dahil nandoon yung mga totoong mahihilig sa art at pelikula. Isang taon matapos ang festival ay unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Si Eric at ako, hindi na lang basta filmmaker at subject. Naging magkaibigan kaming dalawa. Naging sandalan ng isa't isa at naging tahanan din. Hindi mabilis, hindi mapusok. Hindi tulad ng dati kong mga nakilala. Isang gabi habang naglalakad kaming dalawa sa UP Oval ay tinanong niya ako, JB, natatakot ka pa rin ba na baka hindi kita tanggapin kung sino ka noon? Tumigil ako. Marahan akong humawak sa braso niya at sinagot ko siya ng buo. Hindi na, kasi una sa lahat, tinanggap ko na ang sarili ko. Kaya kahit na wala nang ibang tumanggap sa akin, okay na ako. Secured na ako. Hindi ko na kailangan ng ibang taong tatanggap ng pagkatao ko. Mama Mia, ako po si JB. Tanggap ko na ang pagkatao ko. Isa akong dating batang tondo, dating naging modelo, dating naging bayaran ng mga discreet na bakla, ng mga nagpapakabakla sa harapan. Dati akong ginamit. Dati akong may katumbas na halaga ng pera. Pero ngayon ay wala na. Ngayon ay tao na ako. Minsan, Mama Mia, ang daan patungo sa ating mga pangarap ay hindi tuwid. Minsan ito ay pasukit, maputik, madulas, punong-puno ng sugat. At minsan ay nawawala pa tayo sa daan na yon. Minsan napupunta pa tayo sa isang direksyon na akala natin ay madali. Sa isang direksyon na akala natin ayun ang gusto natin. Sa isang direksyon na akala natin ay masaya. Pero yun pala ang direksyon na unti-unting kumakain ng ating buong pagkatao. Yun pala ang direksyon na unti-unting naglalagay sa atin sa kapahamakan. Pero kahit na mahirap ang daan patungo sa pangarap, lagi nating iisipin na libre ang pangangarap. Libre ito at wala naman itong deadline. Kaya huwag tayong magmadali. Lagi nating gawin ang tama kung ayaw nating mapahamak. Dahil kahit na maputik, madulas, puno ng mga matutulis na bato ang daan tungo sa ating pangarap, sa dulo, kahit tayo ay nadulas, nadapa, nasugatan, tumambling, at kung ano-ano pang nangyari sa atin, kung pipiliin lang nating bumangon at tanggapin ang ating mga sarili at patawarin ang mga sarili natin tungkol sa ating nakaraan at sa ating mga ginawa, makakarating rin tayo sa liwanag. Hindi man mabilis, hindi man agad-agad, pero unti-unti ay makakarating tayo doon. Mama Mia, para sa mga kabataan na mga mahihirapan ngayon, para sa mga kabataan na mula sa mga mahihirap na pamilya, na laging gusto na agaran na yumaman, agaran na magtagumpay, sana matuto kayo mula sa mga pinagdaanan ko. Hindi porket hindi ka babae wala ka ng dangal. Hindi porket hindi ka babae kapag binenta mo ang katawan mo wala nang puring nasira sa'yo. Meron. Kung hindi man kasira-sira ang tingin ng mga tao sa ginagawa mo, unti-unti ka ring lalamunin ng sarili mong guilt at ng sarili mong sinisisi ang isang sakim na parte na bahagi ng buhay at pagkatao mo.
Sa ngayon, Mama Mia, kung tatanungin niyo ako kung kaya ko pa ba na magmahal ulit, kung bubuksan niyo ang puso ko, ang sagot nito ay oo. Pero ngayon, hindi na katawan ko ang puhunan ko, kundi ang buong ako na. Kaluluwa, puso, at pagkatao. Sa ngayon ay wala pa rin po kaming matibay na label dalawa ni Eric. Pero alam namin sa sarili namin na may nararamdaman kami sa isa't isa. Paunti-unti lang, hindi mapusok. Ine-enjoy lang namin ang bawat araw na magkasama kaming dalawa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at naway marami po kayong natutunan dito sa aking kwento. Nagbabagong buhay, JB. Grabe ang storya ni JB, ano? Ano ba ang ano mo, JB? Ano ba yung sinasabi mong indie film? Mapanood nga. Charot. Anyways, maraming salamat, JB, at saludo naman talaga kaming lahat sa katatagan mo. 'Di ba? Iba yung tatag na meron ka. Iba yung tapang na meron ka dahil nakayanan mong tanggapin ang lahat ng yun alang-alang sa inaakala mong pagbangon, inaakala mong pag-asenso ng pamilya na meron ka. Kung hindi man talaga naging, hindi lang kung hindi man talaga naging maganda ang paraan o ang daan na tinahak mo tungo sa inaakala mong pag-asenso, sigurado naman ako na ang pagmamahal mo sa mga magulang mo at sa mga kapatid mo ay walang mintis, walang mantsa, kundi pawang totoong pagmamahal lamang. Totoong mahirap ang buhay. Kami nga nahihirapan. Ako, lumaki ako sa isang napakahirap na sitwasyon, as in like sobra, na kung siguro may internet nung panahon namin, ang tagal na, no? Nung elementary ako, siguro kung uso na yung, may internet naman na, pero hindi pa uso. Yung mamayayaman pa lang yung meron, kasi card pa yun eh. 'Di ba? Kung meron lang talaga sana, dial up pa ata yun, pero wala kami, hindi kami nagkaroon. Meron lang sanang internet noon, meron lang sanang social media noon, ay nako, baka nag-viral na ang buhay namin at ang buhay ng Mama Mia ninyo. Kaya lang, wala. 'Di ba? So, buti nga. Minsan din sa buhay ko, totoo ito ha, hindi ito kaplastikan, hindi ito dahil sa kwento, pero kukwento ko lang, saglit lang naman. Minsan din naman sa buhay ko, dumako sa isip ko na what if? Di pa ako ganito kataba grabe naman kayo, baka judgmental kayo, sasabihin nyo, wala naman papatol sa'yo, Mama Mia, taba-taba mo, hindi pa ako ganito kataba. Sexy pa ako noon, mapayat pa ako noon, oo. Yung mga picture na nakikita nyo, nung hindi pa tayo nagvi-video, yun. So, inisip ko noon, nung nawala ang scholarship ko nung college ako, inisip ko, paano kaya kung 'di ba? Kasi may mga naririnig akong may gumagawa ng ganun eh. Hindi lang sa school namin, sa iba't ibang university. Sinisip ko, paano kaya kung gawin ko rin ang bagay na yon para lang makatapos ako ng pag-aaral? Kasi 1 taon na lang. Like 1 year na lang matatapos na ako sa Bachelor of Science in Accountancy ko. Sinisip ko talagang sayang, 'di ba? Iyak ako ng iyak. Gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Hindi ko alam, pero mas nangingibabaw sa akin yung takot, mas nangingibabaw sa akin yung kaba, na paano kung mabuntis ako, or paano kung nakapagtapos nga ako pero malaman naman ng PRC. O kasi may yan may ang tawag nun, may board exam para maging CPA ka. Paano kung malaman ng PRC tapos matatanggal din ng ma-revoke din ang license ko, 'di ba? Kasi moral clause, meron 'yan. Moral clause sa aming kurso. Paano kung mangyari yon? Kawawa naman ako, 'di ba? Pinaghirapan ko tapos hanggang sa nag-enrollment na, hanggang sa na-depress ako ganun. Hindi naman clinically, ang tawag dyan, diagnose. Kasi hindi naman ako nagpa-diagnose, hindi naman ako nagpa-doktor. Pero feeling ko talaga na na-depress ako noon. Pero ngayon, looking back, na hindi ko natapos yung 1 year ko, hindi ko nagawa yung iniisip kong bagay na sana ginawa ko, wala din naman akong pagsisisi.
Kasi feeling ko naman, ngayon tanggap ko na dahil nag-mature na nga. Grabe naman, hindi pa mag-mature, tanda-tanda na. Nag-mature na nga, feeling ko, parang lahat ng bagay na yon na pinagdaanan ko, parang na-pattern yun ni Lord para mapunta ako sa kung saan talaga ako nararapat. Tingnan mo nga, nandito ako sa YouTube, 'di ba? Kasi dati, yung program ko sa radio, ganito din. Ayaw na ayaw ko talaga nung binigyan ako ng manager na, ganito maging program mo, magbabasa ka ng mga kwento, ganyan-ganyan. Ayaw na ayaw ko kasi feeling ko ang OA, pak! Ganun. Feeling ko ganun, pero hindi ko naman nakalain na yung pinakaayaw. Wala akong choice kasi pinilit ako. Kundi magre-resign ako, ganun, diba? Wala akong choice, pinilit ako hanggang sa natutunan ko na rin siya. Hindi ko naman alam na dito pala ako dadalhin ng aking tadhana. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung saan ka man ngayong parte ng tadhana mo, kung nasa parte ka man na nahihirapan ka, parte ka man ng mga baku-bakung daan, kumapit ka lang talaga. Kapit lang! May pupuntahan din yan. Pagdating ng panahon, masasabi mo rin na, kaya ko pala pinagdaanan yung mga yon kasi eto pala ang piniprepare ni Lord para sa akin. Sana may nakuha kayo dun sa kwento ko. Sana hindi masyadong magulo. Magulo ba? Hindi ko alam. Anyways, maraming salamat, JB, sa kwento mo at napakatatag mo. Alam ko na meron kang na-inspire dito sa kwentong pinadala mo dito sa ating programa. Sa lahat ng nakikinig ngayon, alam kong nagandahan kayo sa kwento. Grabe naman kung hindi pa kayo nagandahan sa kwentong ito ni JB. Ako nga nagandahan personally So, ang gawin nyo ay i-like at i-share ang video na to at siguraduhin nakapag-subscribe na kayo para naman, Diyos ko naman, matulungan nyo ako sa ating goal na 100,000 subscribers by the end of this year. Tulungan nyo ako, please. Diba? Pakitulungan naman ako. Kawawa naman tayo dito. At syempre, dun sa mga hindi pa po nagsusulat ng kanilang mga kwento, ano pang inaantay mo dyan, Pasko? Malapit na. Kaya magsulat ka na ng kwento mo at i-share mo na sa atin. mamamiacdo0317@gmail.com. At bago ako umalis, syempre ang ating mga pa-shoutout. Una na riyan sa shoutout natin ang ating mga members na dahil ngayon, July 21 pa habang nire-record itong video na to, ay hello ako kay Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gail Easy or Easy Gail, Gimaras Girl, and G. Antorio, ang ating 5 natitirang members. Hello din ako sa ating mga suking tagapakinig. Maraming salamat sa mga nakikinig sa atin araw-araw na hindi tayo iniiwan. Lagi tayong sinusubaybayan at sinasamahan. Hi ako kay Abigail Tenorio, Virgil Lopez, Shumi9688, Gail Easy, hello nga sa'yo. Blessed day din sa'yo. Susan Boribor, Aksa Hiliana, Christina Sison, Eunice Segovia, maraming salamat. Hi din ako kay Mary Grace Sinadan. Hello rin kay Majeta Aguada, maraming salamat. Kay Grace Sarmiento, Rosana Crisostomo, Eva Gipon, maraming salamat. Hello rin kay Kulasao, Zaida Vidal, Geraldine, Irene Malala, maraming salamat. Viva OFW, Alcura Ukit, JQ927, maraming salamat. The Sec 2980, hello din ako kay Drex. Hi Drex, maraming salamat sa pakikinig. Hello din ako kay Maria Elena Abe. Uy, alam nyo ba, merong dito, or nag-comment na ang ganda ng pagkakasulat, script writing, ganon. Hindi dahil sa hindi nangyari sa buhay mo ay hindi na totoo. Yun lang talaga ang natutunan ko rin nung sa mga panahon na nasa radio ako, iba't ibang kwento ang naririnig ko mula sa iba't ibang tao. Hindi dahil sa hindi mo pinagdaanan ay imposible nang nangyari sa ibang tao. Dahil iba't iba tayo ng pagkatao. At syempre, meron ding mga nagko-comment. Ayoko sanang patulan. Hindi naman ako pumapatol sa mga nagko-comment ng mga masasama dito sa ating channel kasi normal lang naman yun, 'di ba? Na merong hindi magkagusto sa channel natin. Pero ang hiling ko lang at ang pakiusap ko lang sana sa inyo, wag nyo sanang mag-comment ng, narinig ko na to, parang ganito din yung kwento nung
nung nakaraan, parang gano'n. Meron namang pagkakapareho. Aaminin ko naman na may mga kwento tayong may pagkakapareho. Hindi ko naman puwedeng, hindi i-ere 'to dahil pareho hindi naman puwedeng gano'n. Ini-ere ko talaga. So, 'di ba, ang ano niyo na lang, 'wag na lang kayo mag-comment, lalo na kung hindi niyo pa natatapos yung kwento. Yun lang naman ang pakiusap ko. Hindi ako pumapatol sa ano, kasi para sa akin, lahat tayo may kanya-kanyang opinyon. Pero nakakasad lang talaga na may nagko-comment ng, hindi naman ano, ganito din yung kwento nung isang araw. So, yung nakapanood na nung isang araw, yung mga nakapakinig na, possible na hindi na nila pakinggan. Possible na hindi na nila tapusin. Which is nakakasad dahil pinaghirapan po natin ang pagbuo ng kahit isang kwento lang. Pinaghirapan natin lahat yun. Kaya sana walang magko-comment ng gano'n. Mag-comment kayo ng kung ano-ano diyan, bahala kayo. Wag lang yung gano'n. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam at mag-ingat kayo lagi. Bye-bye!